2:00 ng madaling araw nga nagbiyahe na kami galing Santa Rosa, Laguna papuntang Aurora. Kaso naman nasa Bulacan pa lang kami, ay sus Mariose, napakalakas ng ulan. Kaya nag-decide kami na mag-almusal na muna dito. Basang-basa na rin naman kami. Nung medyo humina yung ulan, tsaka namin tinuloy yung biyahe namin at sa kalsada na nga kami inabutan ng liwanag. At pagkatapos nga ng ilang kembot, nakarating na din kami sa Gapan. Ay, sa wakas, malapit-lapit na sa katotohanan. Dito nga sa Nueva Ecija, lahat ng bypass road ginamit na namin para makatipid sa oras. At in fairness, yung mga bypass road nila dito, ang gaganda ng kalsada, ang sarap mag-drive. Nakalimutan ko kung anong lugar na ba ito pero ang ganda kasi ng scenery. Kaya nag-decide kami huminto muna, magpahinga at mag-picture-picture syempre. At nung medyo nakaunat-unat na nga game na ulit. Bakbaka na ulit. Iba talaga yung dating pag nasa probinsya no? Iba yung amoy ng hangin, iba yung lamig, iba yung tanawin, ibang iba sa pakiramdam, nakaka-relax talaga. Kahit nga mahaba yung biyahe, hindi mo masyadong mararamdaman yung pagod kasi ang ganda ng mga nakikita mo Malapit na kami sa katotohanan dito. Yung ilog na yan, napakaraming katabing cottage. Pwede mo yata yung rentahan kung gusto mong maligo doon sa ilog. Pero hindi kami naligo, dyan lang kami nag-lunch. Konting biyahe pa. Dumaan kami dun sa pinagmamalaki nilang Gabaldon. Ang ganda pala ng tanawin dito. Syempre, samantalahin na natin. Picture-picture ulit. Pagkatapos mag-picture biyahe na ulit. Patanghali na ito at tirik na nga yung sikat ng araw pero okay lang kasi malamig naman yung ihip ng hangin kaya presko pa din. So ituloy na natin yung ride. At pagdating nga sa resort bagsa kami ng kumpare ko dahil kami ang driver 12:00 ng tanghali kami nakarating, nagpahinga muna kami ng 2 oras. Tapos 2:00 ng hapon, umalis kami ni Mrs. para bumili ng pagkain. Marami ka naman palang mabibilihan dito ng mga tapsilog, mga lutong ulam. Kaya kami ni Mrs. nag-feeling lokal muna dito. Ang ganda-ganda mo, Dingalan. Saktong-sakto nga pala itong ride namin na ito, birthday nitong kumpare ko. At dahil wala naman kaming dalang cake, pwede na sa kanya yan, fudgy bar na nilagyan ng kandila. Tapos pasyal-pasyal sa tabing dagat para makapag-relax naman. Kinabukasan ng umaga nga sweet-sweetan muna kami ni Mrs. sa tabing dagat habang nanonood ng sunrise. Feeling teenager muna ang tito at tita nyo. Napakaganda talaga. After lunch nga tumulak na kami pa uwi. Pero meron pa tayong mga ilang dadaanan na magagandang lugar dito. Susunod na stop natin ay yung grotto. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng grotto Basta grotto. Yung may maitim na Mama Mary. Ang puso, ang init, ang ingay, kay gulo
Ang dami pa talaga nating magagandang lugar dito sa Pilipinas no? Medyo nakakapagod lang puntahan kasi magkakalayo. Pero pag narating mo naman, sulit na sulit naman. Ituloy pa natin yung pag-ahon. Susunod naman nating pupuntahan ay yung Pacific View Deck. Sabi nila maganda daw yung tanawin dun. Pero sa kalsada pa nga lang, sulit na eh. Tingnan nyo naman yan Ang tarik nga lang ng kalsada kasi bundok Pero ngayon at least napatunayan ko na kaya pala ng akyatan ng Honda Navi. Tapos picture ulit pagdating dun sa Pacific View Deck. At totoo pala ang chismis, talaga naman palang napakaganda ng misis ko. Siyempre, pati ng tanawin din. Ang galing talaga ng pagkaka-engineer ni Lord dito sa planeta natin no? Tingnan mo naman kung gaano kaganda yan Binigay niya yan sa atin ng libre. Kaya sana, ingatan natin. Para naman ma-experience din ng mga anak tsaka mga apo natin. Para umabot pa sa kanila, di ba? Enjoy na enjoy ako sa biyahe na to. At ang dami kong napag-isip-isip. Una, dapat bigyan mo ng importansya ang pamilya mo. Lalo na ang asawa mo, anak mo, magulang mo. Pangalawa, meron tayong mga kaibigan talaga na magiging parang pamilya na natin. Ingatan nyo sila. Dahil bilang na bilang lang yung mga magiging kaibigan mong ganyan sa buong buhay mo. At enjoy natin ang nature. Libre naman yan O ingat kayong lahat mga pamangkin.